Libra, hi! Welcome to Mystic Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for February 10 to 16, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description. At sa pinned comment, pakicheck nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. And thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. Ayan, Libra, let's see. What's up with you? Sun and the Moon. O, may union. This is coming together. O, maaring meron kayong pwedeng reunion. O, may reunion kayo sa family, mga kaibigan mo, dati mong classmate. Or, pwedeng may magkakaayos, magkakabalikan. Or, tapos may past, o. Yung iba sa inyo, energy from the past, people from the past, maaring makakasama nyo ulit. Oo, pwedeng kung ano, may nasa inyong plano is balikan yung person nyo. O, maaring may opportunity. Yung iba naman, ano to, yung pwedeng nagkaroon kayo ng fallout nung isang kamag-anak nyo, pwedeng close family member, tapos magkakaayos. Oo, magkakaayos na kayo. Yung iba naman sa inyo, maaring mag, ano to something spiritual. So, yung mga past life regression, mag-a-avail kayo ng ganyang service because you want to know kung ano yung nangyari sa inyo in your past life. Wow, abundance. Money, money, money. Actually, yung abundance, hindi lang sa pera, no? Abundance of time, abundance of energy, resources, di ba? So, marami kang resources. Your needs are met, Libra. Yung mga pangangailangan mo ay matutugunan. Your overall energy is the Four of Coins, which is stability. Stability ng iyong kaperahan, stability ng iyong career, ng trabaho mo, or ng business mo. Some of you are, medyo mahigpit sa pera, no? Yung tipong hindi porket marami kayong kinikita, marami na rin kayong gagastusin. So, alam nyo talaga kung paano i-budget ang pera ninyo dahil gusto nyo mas marami kayong savings. Your challenge is the King of Cups. So, maaring magkaroon kayo ng challenging situation sa isang water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, na pwedeng ito ay boss ninyo, pwedeng asawa mo, or a family member. Let's see your opportunity. You have the King of Wands. As an opportunity, I think, meron ka mga ipupursue na passion mo. No? Ito yung mga pwedeng galing pa sa past mo yan eh. Yung tipong bata ka pa lang, pangarap mo na to, passion mo na yon, pero for some reasons, isinantabi mo muna para magbigay daan sa ibang oportunidad. No? Kasi pwedeng hindi siya practical nung time na yon. So ngayon, may pagkakataon ka na i-pursue yung passion mo. And yung iba naman, leadership role. So, pwedeng merong mag-open na leadership role for you sa work, sa career mo, or sa business mo. Maaari rin may travel opportunity sa'yo. Itong travel opportunity na to, malaking tulong to para sa negosyo mo, kung may negosyo ka, or para sa mga bagong ideas. Kasi di ba kapag nagta-travel tayo, mas marami tayong nasasagap na ideas. Kasi iba-ibang culture, iba-ibang situation sa iba't ibang lugar. Tapos may inspire ka dun sa kultura na yon, and then you will try to adapt and do it as your own, no? Parang sarili mong version. Let's say, nagpunta ka ng Vietnam, tapos meron ka nakitang business doon na mukhang maganda yung business model, mukhang wala pa noon sa Pilipinas, tapos na-inspire ka, at yun yung gusto mong gawin ngayon sa Pilipinas. No? Maraming mga ganyang businesses na inspired siya sa businesses from other countries. And then, your blessing is the Chariot. Wow. The Chariot is movement. This is success. So, ang inyong
blessing ay magiging successful ano man yung ipinupursu nyo ngayon, lalo na kung kayo ay passionate dito, no? So, if you are also pursuing a relationship, maaari kasing meron ditong hindi na-express na feelings, no? So, if you're connecting with someone, make sure na na-express nyo ang feelings nyo sa isa't isa para nagkakaintindihan kayo. Mahirap naman kasi mag-a-assume ka lang. Assume mo na naintindihan ka pero hindi naman pala, 'di ba? Okay. Impulsiveness. So, you have Mars in Aries in the first house. So, medyo hinay-hinay sa mga biglaang desisyon dahil baka nabibigla ka lang talaga. Pag-isipan mo ng maigi. Oo. You have Saturn in Taurus in the second house. Some of you, Libra, maaring ang tingin ng iba sa inyo mayabang, no? Yung parang you are showing off a lot. Oo. I mean, okay lang naman yun as long as your intention is to, just show whatever you have, no? Kasi proud ka sa sarili mo. Kaya lang may mga tao sa paligid mo na maaring hindi ganon ang pagtingin nila. Actually, problema na nila yun. 'Di ba? Oo, regardless kung ano yung intention mo for showing off your success, ah, hindi na nila business 'yun eh, 'di ba? Oo. Kaya lang ano lang, pay attention kasi minsan may mga evil eyes sa paligid. So make sure na protect yourself, protect your energies. You have Mars in Scorpio in the 8th house. Mars in Scorpio, naku, maaring meron ditong may galit sa inyo or kayo yung may sama ng loob sa isang tao. Oo, itong impulsiveness, medyo maging maingat sa pag-manage ng emotions ninyo, huwag magpadalos-dalos, okay? Kung ano man yan, gagawin mong actions, lalo na kung medyo mabigat yung gagawin mong desisyon, pag-isipan mo munang maigi, tsaka huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Bumilang ka ng 5 bago ka mag-react. Kasi baka mauwi sa ano to eh, yung pisikalan. Practice compassion. Oh, that makes sense. Ibig sabihin nito, you are seeing things from a fresh perspective. Compassion is yung care mo for others, empathy, no? Na iniisip mo rin yung nararamdaman ng iba, isinasaalang-alang mo yung nararamdaman ng iba, di ba? And also, to be kind to others. Dahil may mga tao rin, yung parang magiging sensitive, no? Na gaya nung dati, 'di ba? I think noong COVID 'yon, na may mga taong nahihirapan sa situation nila and then may mga taong magpo-post ng mga adventures nila, gano'n. Parang somehow, sabi hindi sila nagiging sensitive dahil maraming nagsa-suffer or maraming may problema. But mas okay na ano lang, discreet, no? Oo. Lay low lang. So that is your reading, Libra. Thank you so much. See you again.